Eto, pag-usapan natin. Pagbabago sa Google at FB. Posible na. I hope the President, through Secretary Ruiz, hindi na natin kaya ngayon. Yan, naubusan ka ng English. Sinasabi ko sa iyo, wag mo na sisimulan eh. Sinisimulan mo pa ng English eh, hindi tuloy pumasok. Sige, Tagalog na, hindi ka mahirapan. Congratulations nga pala, Dan Fernandez, dahil tinalo ka ni Sol Aragones. Ikaw ay nangarap maging gobernador, pero hindi ka pinalad. So doon ka muna sa tabi, namnamin mo yung last hearing mo, dahil papasok ng 20th Congress, babayu, and babayu. Ang bilis ng karma. Doon ka muna sa tabi. O kaya mag-artista ka ulit, mag-bold star ka ulit. Better luck next time. Nakita nyo na ang hagupit ng nang-aapi sa taong bayan, ng nang-aapi sa vloggers, na nang-aapi higit sa lahat sa mga Duterte. Hindi mo maloloko taong bayan. Ng 19 Congress, but I think the President must certify urgent yung mga bills that that the 20th Congress will be filing. Sinasabi ko na sa iyo, wag mo nang Englishin eh. Nabubulol-bulol ka na kaka-English mo. Okay na, Dan Fernandez, gwapo ka naman eh. Kahit mag-Tagalog ka, kahit mag-Ilocano ka pa, kahit mag-Bisaya ka pa, total gwapo ka, stick to what you know. You know? You know what I'm saying? Wag ka na epal-epal ng kunwari may alam ka diyan, ha? Kasi kailangan dito na intervention talaga ng presidente na mapabilis yung batas na yon. And I think mga 1 year din yan bago natin maaprubahan sa 20th Congress. Aminado ang mga kongresistang kabilang sa House Triple Committee o TRICOM na hindi na makapagpapasa pa ng panukalang batas para labanan ang pagkalat ng fake news, disinformation at misinformation online dahil ilang araw na lang ay matatapos na ang 19. Nakita mo? Yun pa rin ang habol nila. Yung patungkol sa fake news peddlers. Ayan pa rin ang kanilang gustong gawing naratibo na ang mga Duterte vloggers ay fake news peddlers. Bahala kayo mag-decide, okay? But one thing, hindi po bayaran ang mga DDS vloggers. Guaranteed ko sa inyo yan. Hindi lang po ako. Even yung iba na mga DDS vloggers, I'm sure hindi sila bayad. Hindi kami bayad. Ngayon, kung sa tingin ninyo, fake news yan, kayo yan, kwento nyo yan, bida kayo dyan. Diba? Pero yung sinasabi nyo yan na hindi na matatapos yan at inaano yan ng TRICOM, congratulations din TRICOM. Congratulations TRICOM. Magigiba na rin kayo. Kasi may mga hindi nanalo dyan so mapapalitan. At siguro yung mga ibang tumatanggap ng pondo para sa proyekto na hindi na nanalo bilang congressman, dyan muna kayo sa gilid, total, baka mayaman na kayo. Baka lang, hindi ko po kayo pinagbibintangan magnanakaw masyado. No? Hindi ko po kayo pinagbibintangan magnanakaw. Kaya lang, nandiyan kayo sa tabi kasi hindi na kayo sasahod. So, dyan muna kayo, total mayaman na kayo. Diba? Wala na kayong sahod, talo kayo. Yung TRICOM naman, bubuo ulit. Imposible, abangan ninyo. Imposible walang bagong recruit si Tamba na aso. Mayroon ulit yan. Although itong TRICOM, giba na, pero alam naman natin ang karakas ng ng Congress, di ba? Hindi man lahat, marami diyang buhaya. Buhaya sa, alam niyo na. So definitely, may marirecruit na aso to si Tamba. Congress, binubuo ang TRICOM ng House Committees on Public Order. Yan. Tingnan nyo sila, tingnan nyo. Yan yung mga pinakamatitinong politiko sa Pilipinas. Yung walang kinalaman sa droga. Walang kapamilyang involved sa droga.
ang lilinis, walang bahid ng kidnapping, ang titinong politiko, ay nako, mambihira. Oh. Ano ba itong mga nasasabi ko? Malilinis yung mga politikong yan. Oh, Safety, tingnan nyo sila. Information and Communications Technology at yan, Public Information. lilinis. Giit ng mga mambabatas, kabilang pa rin ito sa mga isusulong sa pagbubukas ng 20th Congress. Kaya pakiusap ng House Tricom Overall Chairperson, Santa Rosa City Representative Dan Fernandez sa administrasyon. Teka muna, bago natin ituloy, huwag nyo pong kakalimutan na i-like tong video na ito. At sana, sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po. Okay, tuloy po tayo. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ma-certify ang mga panukalang ito as urgent. Sa uli namang pagdinig ng House Tricom, muling iginiit na self-regulation ang kailangan sa social media platforms para mapigilan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Reklamo na Talagang talagang gigipitin nila yung talagang gigipitin nila tong mga vloggers. Hindi nila hahayaan na mabuko yung katarantaduhang pinagagawa nito mga ito. Sorry for the word, hindi naman mura yon. Kasi po, kung ayaw nyong napupuna, huwag kayong maging politiko. Kung gusto nyo maging politiko at ayaw nyong napupuna sa maling ginagawa ninyo, edi ayusin yung trabaho nyo. Pag congressman ka, gumawa ka ng batas. Wala ka dapat papel sa ayuda. Trabaho mo eh. Gawin mo yung trabaho ng maayos. Hindi ka pupunahin ng taong bayan. Kung ikaw ay quietly gumagawa ng batas, hindi ka nagga-grandstanding sa hearing, hindi mo ginagamit yung hearing na yan para gipitin ng Duterte, hindi mo ginagamit yung hearing na yan para gipitin ng mga vloggers, hindi mo ginagamit yung hearing na yan para manggipit ng ibang tao. Ikaw lang ay nasa isang tabi na manahimik, na araw-araw gumagawa at pumapasok at gumagawa ng batas. Quietly working. Wala ka sa aktibidades ng mga ayuda. Diba? Hindi ka lumalabas doon sa issue mo. Kung ganun ba naman kayo, hindi sana maayos. Di po ba? Magkakaproblema kasi tayo pagka ang inyong trabaho ay palpak. Tapos ang solusyon nyo ay hindi ayusin ang trabaho niyo, kung hindi limitahan na i-booking yung maling ginagawa nyong trabaho. Hindi po tama yun. ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan, may pagkakataon na kahit ito na mismo ang nagreklamo kaugnay ng isang fake news, hindi agad ito natugunan ng social media firms. PCO na ako, Presidential Communications Office. Sinasabi ko ng National Security Concern, I was getting a certification, I had my certification from the CICC ng DICT, and yet, ayaw pa rin magtanggal. Dadaan pa raw ako ng fact checker na third party fact checker. So, eventually, Ang pinag-uusapan nila kasi dito, limitahan. Diretsahan na po natin, hindi ko na paliligoy-ligoyin. Ha? Ang issue nila dito, gusto nilang limitahan ang social media. Kasi kontrolado na po nila ang mainstream eh. Hindi man lahat, maraming kontrolado na nila sa mainstream. Madali pong kontrolin ng mainstream eh. 'Di ba? Basta mayroon kang pondo at kakaunti lang 'yan, makokontrol mo 'yan. Pero ang vloggers hindi. Ang dami niyan eh. Ang dami niya, kahit ikulong mo yung iba diyan, lalong dadami ang aatake sa inyo. So gusto nilang dumiretso sila. Even nga Google at saka Facebook eh. 'Di ba? Gustong makipag-cooperate ang Google at Facebook at ano pang mga social media na naglalabas ng balita na i-regulate. Kaya lang wala po sa batas yun. Hindi mo po pwedeng i-regulate ang freedom of the press. Kasi tayo ay magiging mistulang martial law. Nasa batas po yan eh. Ito ang dapat nyong pagtuunan. Kung sa tingin ninyo libelous yung sinasabi ng mga vloggers, i-demandan nyo. Pero wag nyo silang pipigilan. Freedom of the press,
Di ba? May karapatan kami magsalita. May karapatan ng taong bayan. Huwag nyo kami busalan. Huwag nyong busalan ng taong bayan. Huwag kayong diktador. Huwag nyong kontrolin. Daanin nyo sa batas. At kung tama kayo at sa tingin ninyo, mali yung sinasabi ng mga vloggers, i-demanda nyo. Sa katunayan, nagdemanda na nga kayo eh. May mga vloggers nga kayong dinimanda. Tama o mali? Oh. Kung tama, ganun ang gawin ninyo. Hindi kayo hari, pahihinto nyo. Hindi nyo masugpo, uutusan ng Facebook at Google. Ganyan ang gusto nilang mangyari. Ang gusto nila, sila. Sila ang mag-regulate. Ang problema dito, mga double standard kayong mga animal kayo. Pag maganda ang puri sa inyo, okay lang. Pag pro-administration, okay lang. Kahit banata ng Duterte ng fake news, wala kayong pakialam. Ang hinaharang nyo lang naman yung atake sa inyo. Atake sa gobyerno. Pag finake nyo si BP Sara, iyakin ba? Pag pinake news nyo mga Duterte, iyakin ba? Iyakin ba si Baste? Iyakin ba si Pulong? Iyakin ba si BP Sara? Eh, kayo mga iyakin kayo eh. Oh. Actually po, ilang beses namin silang kinakausap. Sabi namin, hindi kayo dito naka-base, hindi pa kayo nagbabayad ng buwis, and yet, you don't regulate or stop fake news here in the Philippines. Sino po ba ang may primordial responsibility ng fact-checking? Mr. Chair, with due respect to the platforms, dapat sila, kasi kumikita po sila ng pera pa sa platform na yan. At So dapat ang nagpa-fact check yung platform. Tingnan mo reaction nila. saka, isa na sila sa mga pinakamayayaman na kumpanya sa mundo eh. Handa namang makipagtulungan ang tech giant na Google sa pamahalaan. Tingnan mo pati Google, di ba? Ang problema dito, yung issue, sino ba ang fake news? Pag pro Duterte, fake news. Pag pro BBM, tama. Pag pro Tamba, tama. Pag binabanata ng Duterte, tama. Ugnay ng issue. We agree that everyone who uses these platforms have the appropriate responsibility, including the platforms as well. So, Mr. Chair, for things that are within the control of the platform, we would take accountability for that. For things that are within the control of other entities, such as, for example, the users, then the appropriate responsibility and accountability mechanisms as provided by law would be applicable. Sa kasalukuyan, mayroon ng Artificial Intelligence o AI-powered system ang DICT para matukoy ang fake news at online scams. Samantala, nabuksan din sa TRICOM hearing ang issue na dapat magkaroon ng sariling fact-checker ang pamahalaan. Ayon sa PCO at DICT, kabilang na nila ito sa mga plano nila kontra fake news at disinformation. Wala po ba tayong plano na ang gobyerno natin magtayo ng fact-checker din? Yun ang gusto nila. Di ba lumabas ang totoo? Doon nila dinidirektong hearing na ito. Ang maging fact-checker gobyerno. At pag ang naging fact-checker gobyerno, alam na natin ang kalalabasan niyan. Ang hihigpitan lang dyan, yung pinupuna na mali, against sa gobyerno, against sa congressman, against sa mga kakampi nila. Ganyan po kadiktador to mga ito. Pinapaganda lang, pinaiikot-ikot. Pero bottom line yun ang gusto nila. Sila na, okay, assign mo kami Facebook. Kami ang fact checker. O ikaw, pro Duterte, shadow ban ka. Alam nyo po, ganyan ang ginagawa ngayon. Alam to nung nasa Duterte camp. Yung Facebook namin naka-shadow ban. Bakit? Sino ba ang fact-checker ng Facebook? Totoo lang tayo.
Kaya hindi mag-grow yung lumaki na yung YouTube namin. Yung Facebook di na naiiwan na. Naka-shadow ban kami. Huwag tayong maglokohan dyan. Gusto nila sila yung mag-check. O sila na rin mag-check ng YouTube. Tapos tayo dyan. Lahat ng Pro Duterte sasakalin. We're coming up with a memorandum of agreement. Kaso sa amin dalawa nga ng DICT, kung sino pwedeng maging legitimate fact-checker dito sa Pilipinas. Kasi ang Wala. Wala po. Wala. Wala kayo. Merong platform eh. 'Di ba? So kung regulated naman po ng YouTube at Facebook eh. Kung mali yung sinasabi namin, meron naman sila. 'Di ba? Na ano nga kami, na-add suitability nga kami. Alam to ng mga vloggers. Pagka medyo may sablay kami, may ganong ginagawa sa amin, add suitability. Hindi magi-income yung video. 'Di ba? Pero at least napalabas. Kaysa kayo na lang. Haharangan nyo kami, wag nga tayong maglokohan. Sumunod kasi kayo sa batas. Freedom of expression, freedom of the press. nangyayari po, ang dinirecognize lang ng Meta is yung may mga regulators, Department of Ay! Finance. Napakaingay mo, Jay Ruiz, natutulog yung katabi mo. Napagod ka babantay sa China. Napagod sa dagat. Oy, huwag ka maingay. Kayo talaga mga bastos kayo. Huwag niyong ginigising to mga tulog ha. Oh, daan-daan ang pagsasalita, Jay Ruiz. Department DTI. Huwag masyadong malakas. Mahinaan mo lang. Mahina. Bastos ka rin eh. Alam mo may katabi kang tulog eh. Di ba? Ikaw ba naman nasa dagat, mapapagod ka? Di ba? Ikaw magbantay, gumawa ng kwento about China. Kakapagod! Dahil nga may issues sa mga consumers, consumer protection. Bukod dito, muli ring nabanggit sa pagdinig ng TRICOM ang panukalang pagpapatupad ng congressional franchise sa social media platforms bago makapag-operate sa bansa. Inaasahang ito-terminate na ang pagdinig ng TRICOM at ipepresenta ang committee report sa plenaryo. Mate-terminate na yung TRICOM, meron pa silang huling pananakot. Ganyang kalupit yung mga yan. Lumayas na kayo dyan, tapos na ira ninyo. Yung iba sa inyo, talunan na. Tapos na ang 19 Congress, yun ang gusto nila eh. Diba? Ganyang kadiktador tong mga to. Gusto may franchise ang social media. So, pag maraming Duterte vloggers sa YouTube, kansilahin ang franchise ng YouTube. Bawal ang YouTube sa Pilipinas. Pag maraming vloggers na pro Duterte sa Facebook, kansilin ang prangkisa ng Facebook. Bawal. Daig nyo pa China. China kayo ng China, kayong gaya ng gayas China. Pwe. Mga diktador kayo. Ng Kamara bago mag-Senate Day adjournment ang 19 Congress sa susunod na linggo. Rosa Licor.